Paano mo pipigilan ang puso kung sa kanya lang talaga ito tumitibok? Yan ang tanong na ilang beses kong tinangkang huwag sagutin. Pero sa huli, kahit ilang beses akong tumalikod, babalik at babalik pa rin ako kay April. Dahil sa kanya ko natutunan na ang tunay na kalayaan ay ang magmahal ng totoo. College days namin iyon nung una kong makilala si April. Isang tahimik pero matapang na babae. Palaban, matalino, at may ngiting, kayang tunawin kahit ang pinakamatigas kong depensa. Seatmate ko siya sa literature class at sa tuwing tatawagin kami ni Prof para sa groupings, lagi kaming magka-partner. Ako na lang ang partner mo, Karen. Aniya. Minsang sabay-sabay ang lakas ng ulan at pagbilis ng tibok ng puso ko. Doon nagsimula ang lahat. Mula sa simpleng pagkakape sa campus, naging sabay naming pagsulyap sa mga bituin, mga lihim na hawakan ng kamay, at mga halik sa dilim ng silid-aklatan. Kami ni April, sa sarili naming mundo, ay masaya. Ngunit sa labas ng mundong iyon, iba ang tanaw ng lipunan. Ano yan, Karen? Tanong ni Mama isang gabi habang hawak niya ang phone ko na naiwan ko sa mesa. Nabuksan niya ang isang message mula kay April. Miss na kita. Kita tayo sa usual spot mamaya. Napaupo ako. Hindi makatingin ng diretsyo. Ramdam ko ang lamig ng paligid kahit mainit ang gabi. Kaibigan mo ba yung April o may iba kayong relasyon? Tanong niya ng diretsahan. Hindi ako nakasagot. Mula noon, nag-iba ang ihip ng hangin. Simula sa tahimik na hindi paggibo hanggang sa tahasang pagbabawal. Ang mga mata ng ibang tao sa paligid, mga bulungan ng blackmates at maging ang sariling takot ko sa panghuhusga ng lipunan. Lahat yon ay parang gapos sa lieg. At sa huli, pinili kong bitawan si April. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil mas pinili kong pakinggan ang takot kaysa sa sariling tibok ng puso. April, bulong ko noong gabi ng pagbitaw ko sa kanya. Ano na naman to, Karen? May luha sa kanyang mga mata. Hindi ako makatingin. Hindi ko na kaya, sabi ko. Nakakulong ako sa lahat ng ito. Tahimik siya, tapos ngumiti ng mapait. Akala ko, ako ang kalayaan mo. Lumakad siya palayo, habang ako'y naiwan sa ulan, basang-basa ng panghihinayang. Lumipas ang 2 taon, nagtrabaho ako sa isang corporate firm sa Makati, habang si April naman ay nagtungo sa Baguio upang magturo ng creative writing sa isang state university. Wala na kaming ugnayan, pero sa bawat coffee break ko sa opisina, naiisip ko siya. Sa bawat ulan na bumabagsak sa bintana ng bus, naririnig ko ang tawa niya. At sa bawat tulog ko, siya ang panaginip ko. Minsan, nagawi ako sa lumang tambayan namin, isang lumang book cafe sa Cubao. Nandoon pa rin ang parehong lamesa, ang parehong aroma ng brewed coffee. Ngunit wala na si April. Ako lang. At doon ko na-realize, hindi pa ako tapos sa kanya. April, mensahe ko sa isang luma niyang number. Walang sagot. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ako ng reply. Karen, halos tumalon ang puso ko. Nagkita kami sa isang park sa Baguio, doon sa lugar kung saan niyaya ko siyang mag-picnic dati. Nandun pa rin ang mga pine trees, ang lamig ng hangin, at ang saya sa kanyang mga mata, bagamat may kaunting pag-iingat. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Malamig pero hindi galit. Ikaw, sagot ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito ako. Tahimik siya hanggang sa tuluyan ko nang inabot ang kamay niya. April, sorry. Hindi kita dapat iniwan noon. Natakot lang ako sa opinyon ng iba. Pero ngayon, alam ko na.
Mas masakit pala ang mawala ka kaysa sa mapuna ng iba. Naluha siya. Kaya mo bang harapin ang mundo ngayon? Tanong niya. Kung ikaw ang kasama ko, oo. At doon niya ako niyakap. Mahigpit, mainit, puno ng damdamin na kahit ilang taon man ang lumipas, hindi pa rin nawala. Habang nakaupo kami sa damuhan, sa ilalim ng buwan, hinawakan niya ang mukha ko. Karen, sigurado ka na ba talaga? Tumingin ako sa kanya, sa mga matang minahal ko at hinding-hindi makalimutan. Oo, April. Sa wakas, sigurado na ako. Dahan-dahan siyang lumapit, hanggang sa magtagpo ang aming mga labi. Sa wakas, isang halik na hindi nalihim, hindi na puno ng takot. Isang halik na malaya, mahaba, mainit, at puno ng damdaming na ipon sa mga taong nagkalayo kami. At sa halik na iyon, natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman magiging mali. Ngayon, magkasama na kami ni April sa sarili naming apartment sa Quezon City. May bookshelf kaming puno ng mga librong pinagsaluhan namin noon at bagong mga alaala na binubuo sa bawat araw. Hindi naging madali ang daan. Marami pa ring mga mata ang mapanghusga. Pero sa tuwing nagtatama ang mga mata namin ni April, alam kong tama ang naging desisyon ko. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagtaka sa opinyon ng iba, kundi ang pagtanggap sa sarili mo at sa taong pinili mong mahalin. At sa tuwing hahawak kami ng kamay sa publiko, kahit may mga matang nakatingin, nakangiti lang kami sa isa't isa. Dahil ang pagmamahal namin, sa wakas, ay hindi na kailangang itago. Isang araw ng linggo, habang nag-aalmusal kami ni April sa maliit naming apartment, tumunog ang phone ko. Unknown number. Hello? Karen, anak? Nanlamig ako. Kilala ko ang boses. Si Mama. 2 taon kaming hindi nag-usap mula nang malaman niyang si April ang mahal ko. Mama? Pwede ba kitang puntahan? Tanong niya. Gusto kitang makita. Tumango ako kay April. Ngumiti siya, bagamat halatang kabado. Dumating si Mama bandang 3:00. Bitbit ang isang maliit na paper bag ng baked macaroni na siya mismo ang nagluto. Tumayo ako sa pintuan, parang batang natatakot mapagalitan. Pagpasok niya, nakita niya si April. Napatigil siya saglit. Tiningnan kami, ang hawak namin sa isa't isa, ang mga mata naming puno ng pag-ibig pero may halong takot. Ano? Hindi niyo ba ako yayakapin? Sabay abot ng ngiti ni Mama. Napatigil ako. Mama, hindi ka nagalit? Lumapit siya sa akin. Inabot ang kamay ko. Hinawakan niya ito. Mariin. Buong puso. Anak, 2 taon akong hindi mapakali. Hindi dahil galit ako sa'yo, kundi dahil hindi ko tinanggap agad kung sino ka. At higit sa lahat, kung sino ang nagpapasaya sa'yo. Tumingin siya kay April. April, patawad kung nasaktan kita noon. Pero ngayon, kung ikaw ang dahilan ng ngiti ng anak ko, tinatanggap kita. Buong buo, walang kondisyon. Naluha ako at si April na halos hindi makagalaw. Lumapit kay Mama. Salamat po, mahina niyang sabi. At salamat din sa pagmamahal mo sa anak ko. Tugon ni Mama. Mahal na mahal ko siya. At ngayon, ikaw rin. Nagyakapan kami. Isa itong tagpong hindi ko kailanman inakala. Walang salitang kayang ipantapat sa saya at kaluwagan sa puso na naramdaman ko noong araw na iyon. Mula noon, palaging may baked macaroni si Mama tuwing dumadalaw siya.
Minsan, sinasamahan pa niya kami ni April sa palengke. At minsan, tatawag lang siya para sabihing, "Ingat kayo ha, huwag niyong papabayaan ang isa't isa." Ngayon, hindi na kami nagtatago. Hindi lang sa mundo, kundi higit sa lahat, hindi na rin sa pamilya. Ang dati kong takot, napalitan ng tapang, at ang tapang, isinilang mula sa pag-ibig. Isang pag-ibig na pinili kong ipaglaban, anuman ang sabihin ng iba. Ang pinakamalaking laban ay hindi laban sa mundo, kundi sa sarili. Kapag natutunan mong tanggapin at ipaglaban ang sarili mong kaligayahan, doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan. At sa pagmamahal, walang mali kung totoo. Binitawan ko siya dahil natakot ako sa opinyon ng iba, pero binalikan ko siya dahil mahal ko siya. At doon ko natutunan na ang tunay na kalayaan ay ang magmahal ng totoo. Hindi para sa mundo, kundi para sa sarili. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!